Hello, Kafdan fans! Ito na nga ha. Ito na yung mga ganap ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. May interview siya mamaya sa TV Patrol. Tapos may serye or teleserye siya next year, no? Tapos may Elena. Tapos may bagong business sa Batangas. Tapos yung fun run niya sa UP Diliman sa 23, no? Ngayong buwan, mga kasembreros. So ito na nga ha. Ang iniisip ko dito, sa teleserye muna tayo tapos bago itong iba, mga kasembreros. So maraming salamat pala no sa Catherine Blue Hearts na admin at saka kay Ma'am Naibara Lopez no. Ito yung scoop na shinare din nila, mga kasembreros. So mamaya interview sa TV Patrol bukas kasi nakalagay ito kasi kagabi niya pinost. So yung teleserye talaga yung inaabang ko dito. Ano kaya yung teleserye? Next year kasi 'di ba yung sinabi niya. Tapos si Sir Alden din ay sabi niya year din may teleserye siya. So, talagang ito yung naabangan ko, mga kasembreros, no, na magkakasama talaga ang cast din next year, mga kasembreros. And then yung Elena, no, next year din yun, mga kasembreros. So, tapos, ang iniisip ko talaga dito nung sinabi ito na 2026 first month or yun nga, no, next year, mga kasembreros, ay si Sir Alden agad yung naisip ko, no, na makakasama niya. Kasi nga, si Sir Alden ay year. Sabi niya, magkakaroon ng so, hanggang aabang dito sa din natin, nawa ay dinggin ang ating panalangin na magkaroon ulit sila ng project, mga kasembreros, kasi alam niyo na talagang marami ang nagre-request, mga kasembreros, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami na mga kasembreros, mga ka-Athlenatic. So tayo pa mag-abang. Tapos itong business niya sa Batangas, hindi ko rin alam, wala pa tayong scoop, no, kung ano yung magiging business niya, mga kasembreros. So first month daw 2026 next year. So Batangas, alam natin na parati na pupunta rin si Sir Alden, no, sa Batangas. And tawag dito yung sa farm something, basta Benito Farm, no. So yun, mga kasembreros. So aabangan din natin ito. Hindi natin alam kung ano pa yung baka mag-ano rin sila ng ng tawag dito ng food business or restaurant, mga kasembreros, sa Batangas, kasi masarap ang masarap ang tawag dito ang bulalo, no, sa Batangas, mga kasembreros. So baka mag-venture na rin sila ng it's either Chinese restaurant or Japanese resto or Filipino cuisine, pwede rin ganun, mga kasembreros, no, depende na lang sa nila, sa kanilang magiging plano, mga kasembreros. So yun, pero naisip ko talaga, no, kasi di ba natapos na nila yung toilet na accessories, no, sa Impolo, Manila. Tapos may may posh nails, yung parang salon-salon na sa kuko, mga kasembreros, ni Ma'am Catherine. Tapos meron din silang sa Palawan, sa Amara, no, sa El Nido, Palawan, mga kasembreros. So ano pa kaya yung kanilang kasi food business, no, kasi Sir Alden talagang siguro sabi ni Sir Alden, mag-food business ka na rin kasi tatag ito, walang pa araw-araw may kumakain, talagang basic need ng tao ang pagkain. So baka mag-food business si Ma'am Catherine, mga kasembreros, sa sa Batangas, mga kasembreros. And then yung Elena, no, ito parati natin tinatopic itong Elena, mga kasembreros. So Elena 1944. So Christmas special nila, of course, no, sa December November 7 na ito, mga kasembreros, na ipapalabas yung kanilang Christmas special. So malapit na, 4 days na lang, mga kasembreros. Tapos fun mamaya abangan yung interview niya sa TV Patrol. So malamang ay si MJ Felipe na naman yung yung kanyang kakausap dito, mga kasembreros, no, kaya matrin. So na maraming scoop, no? Salamat nagbigay ng scoop, mga kasembreros, kanyang ganap nga, mga kasembreros, this year at saka next year, mga kasembreros, in advance. So yun po. And then ito, next item natin. Alam niyo, nakakagulat tong likes ng post ni na Ma'am Catherine, mga kasembreros, si Sir Alden at saka ni Direk Cathy sa Instagram niya. Ito pala yung may pinakamaraming likes, no? 2.3 million, mga kasembreros, na likes niya. Likes lang to, ha.
yung si Ma'am Catherine, Sir Alden, tsaka si Direk Cathy ay niyakap nila, no, si Direk Cathy, mga kasombreros. Nakadilaw si Direk Cathy, tapos naka-black na jacket naman ang Cathy din, mga kasombreros. So, yun po talagang nakakatuwa na ano, na wala, kumaga pa walang ibang tawag dito, walang ibang lagpas ng likes nito, mga kasombreros. Meron dun isa 2.1 million. So, pero ito pa rin yung pinakamaraming sa post ni Ma'am Catherine, ang likes niya ay or hearts, mga kasombreros, ay 2.3. Diba, imagine niyo sa kanya likes lang yung mga kasombreros, sa iba views, diba? So, kung pa magkano kaya ang nito ni Ma'am Catherine na generate niya sa kanyang income, mga kasombreros. Well, of course, no, marami, mga kasombreros, pero yun nga, talagang nakakatuwa lang na sabi ko, ito pala yung pinakamarami, no, kasi scroll ako kagabi, mga kasombreros. Ito pala yung maraming like na post ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, sa kanyang Instagram account, mga kasombreros. So, nakakatuwa lang. And then ito, next item natin. si Ma'am Catherine pala, nagpa-facial, no? Kakapost lang kagabi ng IV clinic. So, dito, nakakatuwa kasi parang compilation ng kanyang ng clients ni Doc IV, mga kasombreros. Andito si Ma'am Catherine, si Nadine Lustre, si Chris Bernal ba ito? Tapos si Angelica Panganiban. Andito rin actually si Dennis Trillo, si Janeline Mercado, of course, and marami pang iba. So, nakakatuwa lang na mga ano rin pala sila, mga IV babies, mga kasombreros, no? So, nagpaganda si attorney, mga kasombreros. So, as usual at saka regular naman nila itong ginagawa, no? Pero nagulat ako na compilation siya ng iba pang mga artista na kliyente ni Doc IV, mga kasombreros. So, laser, andito na pala si Nadine Lustre, no? Tapos yan, parang hinahanap nila dito, parang nag-comment yung iba na si Kailin Alcantara, no? Parang ganun, mga kasombreros. Pero hindi ko na mamukhaan pero yun po. And then ito, last item natin, mga kasombreros. Sobrang kulit ni Daddy Bay dito. Sabi niya wala ng cake, sabing ganun. Kasi yung parang sayaw-sayaw na nakiuso si Daddy Bay, mga kasombreros. So, parang pagbukas niya ng ref, tapos parang dinidilaan niya yung natirang cake sa kanyang bunganga. Tapos sabi niya wala ng cake, mga kasombreros, na sobrang kulit lang ni Richard Fulkerson Sr., mga kasombreros. Si Daddy Bay. So, dalawa actually yung entry niya dito no, sa kanta na to. Dalawang entry yung ginawa niya. So, isa lang yung kinuha ko, mga kasombreros, na yun nga, no, tarang kakulitan. Kung kaya si Daddy Bay ay hindi siya hindi gaanong stress, kumbaga pa. Kasi nga ay enjoy lang siya sa buhay, kahit na parang yung TikToker, yung pagiging dancerist, wala nang pinipiling edad niyan, mga kasombreros. Sabi niya dito, sorry, walang cake, sabi nga ganun. Walang cake. Tapos nakakap din siya, mga kasombreros, no? Sobrang kulit ni Daddy Bay, mga kasombreros. Ewan ko si Daddy Bay. Dito. Yung pagiging kasi maraming ngayon nag-TikTok, no? Talagang matanda na. Parang nagiging happy feel na nila, mga kasombreros, yung TikTok, kasi nga nakakatuwa, nakaka-entertain naman kasi talaga, no? Lalo na kapag nagla-live ka sa TikTok, kahit matanda ka, kahit middle age, kahit bata, no? Ganun, pero usually pag mga bata hindi ina-allowed, mga kasombreros. So 18 pataas lang, which is tama naman yun, no? Para dito iwas sa mga kung ano namang mga violence or mga minor actions, mga kasombreros. So yun po, no, sobrang nakakatuwa lang, mga kasombreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no. Sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. Today is 11 or November 3 na po, no, 2025, Monday na po, no. Balik ka eskwela, balik ka pasok na naman sa trabaho. So sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. And napakaganda po ng salita ng Panginoon nito. Sana ipapakinggan po natin. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, ha. Sana pa ipakinggan natin. So especially po sa mga mag-asawa na, no. Ang title po kasi natin ay Sa Asawa Na.
1 Corinthians chapter 7 verse 4, the wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. So, napakalalim, no? Ito po hindi naman ibig sabihin na parang kokontrolin mo yung asawa mong lalaki or kokontrolin mo yung asawa mong babae. So, pag-aaralan natin ito mga kasusunod because this is somehow doctrinal. Sa mga mag-asawa, mga customers na ikinasal, no, na pinag-isa ng ating Panginoong Diyos. This verse beautifully encapsulates the essence of a healthy and successful marriage. So healthy, ha? Ibig sabihin ay may basbas, no, may blessings ng Panginoon, mga kasembreros na mapamag-partner. So babae at lalaki. So mutual respect upholds the foundation of any marriage. So kapag tayo po ay kinasal, no, yung respect in general, applicable ito sa lahat ng tao kasi everyone deserves to be respected, no? Pero kapag yung hustisya naman ang ang kailangan at saka dinidemand mga customers, ibang usapan po yun, ha. Pero yun, kung gusto nating respetuhin tayo, kung gusto nating igalang tayo, so we need to respect others as well. So, ganun mas lalo na po sa mag-asawa. So, isa rin to actually sa nabanggit ni Sir Alden, no, na sa mag-partner, hindi lang love eh. Parang kulang yun mga customers na we have love, respect, responsibility, accountability, and so on. So, pero yun, pinakapundasyon talaga ang love sa yung pag-ibig, no, ng Diyos, lalong-lalo na po sa isang mag-asawa. So, it is crucial to partners or for partners to value each other's opinions, feelings, and boundaries. So may boundary, no? Couples create a safe and nurturing environment where each partner feels understood, appreciated, and supported by practicing mutual respect. So ito yung kasi kakulangan ng mga mag-asawa, mga kasembreros. Wala silang proper knowledge. Mahal kita, yes, mahal mo ako, yes. Ganon na yan mga kasembreros. But what goes beyond, what lies beyond marriage, mga kasembreros, especially, no, kapag papasok na dito yung talagang salita ng Panginoon, yung spiritual aspect, mga kasembreros, yung love ng Panginoon na dapat maging pundasyon ng isang mag-asawa, ay doon na po nagkakatalo. Kasi ang mga mag-asawa ngayon, as long as they understand each other, yun na yun, no, because they love each other, mutual yung feeling nila, so yun na yun. Without the intervention, hindi pumapagitna yung ating Panginoon, mga kasembreros, na siyang nagbaband, siya yung nagsistick, no, siya yung parang glue, mga kasus, or rugby na nagdidikit sa mag-asawa, mga kasembreros. So kapag ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay nawala sa gitna ng isang pamilya na mag-asawa, mga kasembreros, ang tendency ay nabubuwag, no, naghihiwalay, mga kasembreros. So ang kawawa, of course, yung mga anak, no, marami ng mga biktima ng mga gantong uri ng relasyon, mga kasembreros, na after magkaanak, naghihiwalay din, and so on, mga kasembreros. So which is nakakalungkot, no, pero tayo na mga manampalataya, mga follower ni Lord Jesus Christ, mga anak ng Diyos, mga customers, ay dapat na maunawaan yung sacredness, no, yung pagiging banal ng kasal, mga kasembreros. Additionally, the verse highlights the importance of meeting each other's needs in marriage or in a marriage, mga kasembreros. Understanding, acknowledging, and actively fulfilling each other's emotional, physical, and relational needs are vital for fostering a deep sense of connection and intimacy between partners. So, meron dito yung spiritual aspect, mga kasembreros. So, hindi lamang hindi lamang financial aspect, kasi ito rin yung nakita natin na parang common sa mga mag-asawa ngayon na kaya ko nang magbuhay ng isang pamilya, may stable job na ako, no, may ipon na ako, may kaya ko nang suportahan ng isang pamilya or mag-alaga ng isang baby or ng isang asawa. So yun, no, which is good, no, hindi naman yung masama, mga kasembreros. Pero kapag hindi dito pumapasok, hindi pumapagitna ang Panginoon, ay kulang talaga, mga kasembreros. Ito yung pinakamalagang ingredient, kumbaga pa,
no? Sa isang lutuin, ito yung asin mga kasulas, no? Kapag ulam ang ating lutuin, or sa mga dessert naman ay asukal. So ganun mga kasulas kahalaga ang Panginoon talaga sa magpartner. Couples cultivate a strong bond built on care, empathy, and reciprocity by being attuned to each other's needs and making efforts to fulfill them. This verse ultimately serves as a gentle reminder of the fundamental principles that underpin a healthy and fulfilling marriage. It prompts us to reflect on our relationships and consider how we can enhance mutual respect and meet each other's needs to nurture and strengthen our connection with our partner. So, ang sinasabi dito kasi na ina-address ni Paul mga kasambreros ay yung tawag dito, yung mutual rights ba and responsibilities within the marriage dun sa verse natin o dito sa verse natin na 1 Corinthians chapter 7 verse 4 mga kasambreros. So kumaga pa dito natin ma-experience na kapag may mag-asawa ay yung desisyon mo ay kailangan i-consult mo sa asawa mo. Kung ang asawang lalaki may desisyon, so ang asawang babae may kailangan may say din, no? At saka yung asawang babae ay mag-a-agree din yun. Both mutual yung mga kasambreros, mutual yung kumaga pa yung understanding at saka respect ng bawat isa. So kung kaya sinasabi dito na sa asawa na dito rin papasok yung kunwari ibibigay mo yung katawan mo sa ibang lalaki or sa ibang babae, so doon ka na magkakasala because magiging adultery na yan or magiging pangangalunya or fornication ng kasambreros, which is galit na galit ang Panginoon. So yung phrase na sinasabi dito na the wife doesn't have authority over her own body but yields it to her husband. The husband yields authority over his own body to his wife, and in the same way these phrases highlight mutual submission and shared authority in marriage. So yung sasabi natin na yung sexual intercourse mga kasama sa mag-asawa ay doon lang dapat, hindi na siya yung katawan ng physical na body ng asawang lalaki at saka physical body ng asawang babae ay hindi ipamimigay sa iba, no? Kasi nga ay kasalanan yun mga kasambreros. It's a reciprocal arrangement emphasizing that neither spouse should dominate the other but rather both should serve each other with love and respect. So domination. So dito rin papasok yung ako lang masusunod dito, ako lang masusunod dito. So parang ganun ba? So walang ganun mga but syempre, no, ang lalaki dapat ang nangunguna. Siya yung nagtitimon, kumbaga pa sa isang barko, siya ang kapitan mga kasambreros na nagli-lead sa sambahayan. Tapos susunod na lang ang asawang babae. So kapag may naghindi or para nag-oppose mga kasambreros, so doon na magkakaroon ng malalim na pag-uusap at saka evaluation kung itutuloy ba o hindi. So ganun siya mga kasambreros. So kasi ito rin yung dito rin minsan papasok yung responsible parenting na kung saan ay kapag hindi responsable ang magulang na alagaan at saka maging nanay at tatay, kasi madali maging nanay at tatay pero yung pagka-nanay at saka pagka-tatay, yung responsibilities, dun po talaga nahihirapan. Kung kaya marami ang mga kabataan na nagiging nanay-tatay na naghihiwalay, tapos ang lolo-lola ang affected mga kasambreros. So marami rin ako nakitang istorya sa PBB, no, na ganun din mga kasambreros na bunga rin sila ng separation ng kanilang magulang. So naging lola's boy, lola's girl sila, or lola's boy, lola's girl, or lumaki sa ibang tahanan, hindi sa kanilang mismong biological parents mga kasambreros, kasi nga yun, no, talagang hindi naging responsable ang kanilang mga magulang. So 1 Corinthians 7:4 challenges us to rethink our understanding of authority and submission in marriage. It calls us to a higher standard of mutual respect and self-giving love. We can build stronger, more harmonious relationships that reflect the love of Christ by embracing these principles. How might this understanding change the way you approach your relationships today? So ganun siya mga kasama. So this is applicable sa mga mag-asawa na nag-struggle sa gantong uri ng relationships pa mga kasama, especially sa mga bago. Yun, ang sikreto lang talaga ay unahin. Ang asawa mong lalaki, ang asawang babae ay dapat mahal na mahal nila una ang Panginoon. Kasi pag mahal nila una ang Panginoon, mas lalong mamahalin nila yung partner nila.
Kasi ano yun eh, hindi pwedeng pangalawa lang ang Panginoon. So yun ang mali ng mga tao na yung mag-asawa na mas inuuna nila mga kasumbrers yung ano no, yung tawag dito, yung ang kanilang asawang yung partner nila over doon sa over sa Panginoon mga kasumbrers, kung kaya nagkakaroon ng clashing at separation. Alright, sinabi sa ating Word of God ha, no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa na nagmumula po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasama. Paalam po. I love you.